kabanata ay sumabog sa matinding digmaan, isang karnabal na naging larangan ng dugo, galit at katotohanan. Matatag ang tinig ni Sonia. Nakikita ko ang lahat. Ngunit bago siya makalapit, pinaputukan siya ni Chona. Mabilis na gumanti si Luciano. Tinamaan si Chona bago pa ito makapagtago. Napasigaw si Pungay, puno ng puot. "Hayop! Mamatay ka na!" Sa paligid, nakikipagbakbakan si Narina at ang iba. Dumating sina Enteng at Kidlat, dala ang kanilang galit. Sumiklab ang labanan. Tinamaan agad si Kidlat, ngunit matapang na lumaban si Tanggol. Kasama niya si Pungay, habang si Eneng ay nakipagsagupaan sa Dundu Boys. Nang maubos ang bala, Kamao ang pumalit. Bumagsak si Teban sa putok ni Dolfo, si Kidlat naman sa bala ni Bulldog. Tuluyang nawasak ang Tondo Boys. Ngunit hindi pa tapos. Lumapit si Bulldog upang tulungan si Tanggol. Tinawag ni Tanggol si Pungay na sumisigaw ng tulong. Hinarap niya si Luzo na nang-aasar. "Ubos na ang bala mo!" Ngunit hindi umatras si Tanggol. Sumugod siya upang ipagtanggol si Pungay. Sa gitna ng putukan, sugatan si Sonia, ngunit matatag pa rin ang kanyang mga mata. Si Luciano, hirap bumangon. Mahina ang bulong. Baka huli na. Sa likod ng sirang Ferris wheel, gumapang si Cho, duguan, may hawak na granada. Hindi napansin ng lahat. Nagpatuloy ang sagupaan. Si Eneng at Kidlat ay nagpalitan ng putok. Bawat balay sumpa, bawat alingawngaw ay alaala ng paghihiganti para kay Wen. Bumagsak si Kidlat at gumuho ang linya ng Tondo Boys. Hindi umatras si Tanggol. Parang unos, patuloy siyang sumugod kahit sugatan. Kasama niya si Pungay, parehong duguan, ngunit matatag. Hinubog ng digmaan. Nang maubos ang bala, Kamao laban sa Kamao, hininga laban sa hininga. Bumagsak si Teban sa huling hampas ni Dolfo. Si Kidlat, nang aasar pa, ngunit tinapos ng bala ni Bulldog. Ngunit lumitaw si Luzo, nakangiti. Pumutok si Tanggol, ngunit wala ng bala. "Hindi bala kundi katotohanan ang wawasak sa iyo," wika ni Luzo. Doon sumabog ang lihim. Si Sonia pala ang nag-orchestrate ng lahat, hindi upang mamuno, kundi upang ilantad ang sindikatong sumira sa kanilang pamilya. Sa huling sandali, sinipa ni Espineli ang granada ni Chona palayo at sumabog ang lupa. Usok, dugo, at luha ang bumalot sa paligid. Ngunit mula sa guho, sumilip ang pag-asa. Nagkatitigan sina Tanggol at Pungay. Alam nila, isang laban ang natapos, ngunit ang tunay na digmaan ay magsisimula pa lamang. Ang karnabal, dating puno ng halakhak, ngayoy naging simbolo ng panata. Hindi na muling magtatago ang mga multo ng nakaraan. Dala ni Tanggol si Lucio, sugatan sa kanyang balikat. Ipinaliwanag niya, si Lucio ang huling baraha. Siya ang magpapatunay na ako ang tunay na nanalo sa eleksyon. Nabalisa si Roberto sa balita. Ramdam niyang guguho ang lahat. Lumapit si Pungay, puno ng luha at galit. "Sino ang pumatay sa aking ama? Nasaan siya?" Mariing sagot ni Tanggol, "Ang Guerreros ang pumatay sa iyong ama. Hindi ko tatanggapin na walang hustisya." Ngunit bago pa lumaganap ang katotohanan, biglang namatay ang mga ilaw. Sumugod ang mga armadong lalaki. Putukan, sigawan, kaguluhan. Tinamaan si Pungay, bumagsak si Ramon habang inililigtas si Tanggol. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Lola para kay Alfred. Nagpaalab sa galit ng lahat. Nakatakas sila mula sa bodega, ngunit mas mabibigat na katotohanan ng lumitaw. Sa huling sandali, nasamsam ni Tanggol ang ASP, ebidensyang kayang magpabagsak sa buong sindikato. Sa kanilang pagtakas, nagtagpo ang mga mata ni Tanggol at Roberto. Mapang-isi ang labi ni Roberto, isang banta, hamon, at pangakong mas madugong digmaan. Ngunit hindi alam ni Lola Tinding na sinusundan sila ni Rigor. Mula sa malayo, nakamasid, handang umatake. Tumawag ng backup, huwag magmadali, bulong ng isa. Ngunit malamig ang sagot ni Roberto.
Kung mamamatay si Lola Tinding, wala akong pakialam. Alam niyang lumabas na ang ebidensya ng pandaraya sa eleksyon. Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay. Agad niyang inalerto sina Miguelito at Jackie. Kumalat ang takot, walang nakakaalam ng gagawin. Mariing wika ni Roberto. Hindi ko isusuko ang pagkamayor. Walang makakapagpakulong sa akin. At sa gabing iyon, nagsimula ang tunay na digmaan. Isang digmaan ng dugo, lihim at hustisya. Ang huling eksena ay naging isang bangungot na sabay ding nagbukas ng pag-asa. Isa-isa nang naglaho ang mga pamilyar na mukha, Marsing at Tamauro, Linda at Alfred. Pati na ang mga Tondo Boys kasama si Lucio. Sa madilim na eskinita, huminto si Tanggol sa ilalim ng sirang ilaw at anino. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang magbabago ang lahat ngayong gabi. Mula sa likod, lumitaw si Rigor, malamig ang mga mata, ngiting nagtatago ng kamatayan. Tapos na, bulong niya. Ngunit mahina ang ngiti ni Tanggol. Hindi, hanggat may katotohanan, walang natatapos. Sa di kalayuan, mahigpit na hawak ni Lola Tinding ang rosaryo na nanalangin. Alam niyang isang maling hakbang, isang bala, ay maaaring kumitil ng inosenteng buhay. Ngunit mas malinaw pa ang tunay na panganib. Ang mga kasinungalingang matagal nang lumamon sa lungsod. Biglang umalingaw-ngaw ang sigaw sa langit. Mabilis na kumilos ang mga armadong lalaki. Bumuhos ang putukan, nagsitakbuhan ang mga tao. Hinila ni Tanggol si Lola Tinding palayo sa linya ng apoy, habang nakaluhod si Rigor sa likod ng kotse, handang muling umatake. Yumanig ang mundo sa putukan. Isang sugatang lalaki ang bumagsak, mahigpit na hawak ang dugong folder. Sa City Hall, pawisan si Roberto, nakatitig sa mga dokumentong kumakalat na sa social media, audio, pirma, mga petsa. Hindi ito totoo, bulong niya. Tinawagan sina Miguelito at Jackie. Tapos tayo kapag may lumabas pa, may nagtaksil sa atin. Ngunit ang sagot ay nakakatakot na katahimikan, mas nakapanghihilakbot kaysa sigaw. Hindi ako babagsak, mariin niyang wika. Sabay basag ng baso. May paraan pa. Ngunit sa labas, nagtipon ang mga tao. May dalang placard, sigaw ng galit. Bulong na naging dagundong. Sa eskinita, pinuksan ni Tanggol ang folder. Nandoon ang lahat. Lagay, tala ng pandaraya, at isang liham na pamilyar ang sulat kamay. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang liham ay mula sa isang dating kaibigan, isang alyadong naging taksil. Hindi mo na sila maililigtas. Mariing wika ni Rigor, papalapit. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, sumiklab ang laban. Tuntok, iwas, dugo. Bawat hampas ay alaala ng mga buhay na nawala, ng mga pamilyang winasak ng kasinungalingan. Sa wakas, bumagsak si Rigor. Mahina ang bulong bago mamatay. Hindi ako, ikaw ang susi. Natigilan si Tanggol. Dumating ang backup, ngunit hindi sila pulis. Mga ordinaryong tao, mga saksi, mga tinig na matagal nang pinatahimik. Hawak nila ang mga kopya ng ebidensya. Hindi na mapipigilan ang agos ng katotohanan. Sumara ang pinto ng City Hall. Ang ilan ay tumakas, ang ilan ay nagtago. Naiwan ang alkalde, nag-iisa, napapalibutan ng pader ng katotohanan. Tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe? Tapos na. Napaluhod siya. Sa huling eksena ng gabi, nakatayo si Tanggol sa harap ng tao. Sugatan ang katawan, pagod ang mga mata, ngunit kumikislap ang puso sa pag-asa. Sa tabi niya, tahimik na umiiyak si Lola Tinding. Ang luha ng takot ay naging luha ng tapang. Sa di kalayuan, may aninong nakamasid, may hawak na lihim na hindi pa nabubunyag. At habang umalingaw-ngaw ang sigaw ng hustisya sa langit, nanatiling tanong, sino ang susunod na babagsak?
at sino ang handang ipagtanggol ang katotohanan kahit kapalit ay dugo. At ngayong gabi, naging malinaw, hindi pa ito ang wakas. Ito pa lamang ang simula. Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay.